for Faith Book, the Book of Faith, the Word of God, the Bible. Isang magandang gabi sa ating lahat mga kapatid. Tayo po ngayong gabi ay mag-aaral ng ating teksto sa FBK dito sa Deuteronomy chapter 11 verses 10 to 15. At sinasabi po dito mga kapatid, the land you are entering to take over is not like the land of Egypt from which you have come, where you planted your seed and irrigated it by foot, as in a vegetable garden. But the land you are crossing the Jordan to take possession of is a land of mountains and valleys that drinks rain from heaven. It is a land the Lord your God cares for. The eyes of the Lord your God are continually on it from the beginning of the year to its end. So if you faithfully obey the commands I am giving you today, to love the Lord your God and to serve him with all your heart and with all your soul, then I will send rain on your land in its season, both autumn and spring rains, so that you may gather in your grain, new wine, and olive oil. I will provide grass in the fields for your cattle, and you will eat and be satisfied. Napakagandang tagpo po mga kapatid ang ating nakita, no? Ito ay yung tagpo sa Deuteronomy na kung kailan si Moises bago siya kunin ng Panginoon at siya ay matanda na nito after 40 years na naglalakbay sila sa ilang sa wilderness from Egypt to the promised land. Si Moises ay handa nang kunin ng Panginoon. At bago siya kunin, nagbibigay siya ng mga habilin sa mga Israelita. Dito po sa mga habilin na ito, pinapakita ni Moises, una sa lahat, yung plano ng Diyos para sa Israel. Ang plano ng Diyos para sa Israel, mga kapatid, is that isa silang bansa na ilalagay sila sa kanilang sariling teritoryo. Meron silang pinangakong lupain. Dito matutupad lahat ng kalooban ng Diyos. Alam natin kung bakit hinirang ng Diyos ang Israel. Alam natin na ang Israel ang panggagalingan ng Mesiyak o ng Mesaya, ng Mesiyas sa Tagalog, no? Yung tagapagligtas. Alam natin magmula ng nagkasala si Adan at si Eva at ang sumpa ng kaparusahan ng kasalanan ay kanilang tinanggap. Nagplano na ang Diyos kung paano iligtas ang tao, kung paano iligtas ang mga mananampalataya sa Kanya. At dito sa planong ito, kailangan ipadala ng Diyos ang sarili niyang bugtong na anak, ang Diyos na nagkatawan tao, ang Panginoong Hesus. At walang ibang paraan na darating ang Panginoong Hesus kundi sa pamamagitan ng isang pamilya, ng isang komunidad, ng isang bansa. At ang bansang yan na hinirang ay ang Israel, mga kapatid. Kaya nga dito nakikita natin, mayroong plano ang Diyos magmula pa sa panimula. At iyon ay doon pumasok sa planong yon ng Israel. At ngayon ang Israel, habang hinahanda niya para sa pagdating ng kanyang bugtong na anak, binigyan ng sariling lupain, binigyan ng sariling teritoryo, at pinangakuan ng Diyos, sabi ng Panginoon Diyos, ang lugar na ito ay babantayan ko. Siya mismo ang magbabantay. Sabi niya, ang mga mata ng Diyos ay nakamatiyag dito sa panimula ng taon hanggang sa katapusan ng taon. Siya ang kasama ng Israel sa bansang ito, sa teritoryong ito. At ipapadala niya ang mga biyaya, ang ulan, ang spring rain, yung pagkatapos ng taglamig, at yung autumn rains bago magtaglamig, meron silang mga ulan. At ito ay
ginagamit nila or pinadadala sa kanilang mga ulan na to upang makaani sila ng 2 beses sa isang taon. Makaani sila ng maraming beses sa iba't ibang klaseng mga tanim. At tunay, mga kapatid, no? Pag nakaparehan kayo sa Israel, talagang yung lugar na yan ay magmula do sa lugar ng Bethlehem, ng Jerusalem, sa paligid ng Jerusalem, papunta sa norte, napakataba, napakaganda ng lupa. Mga kapatid, sabi sa Biblia, sa Romans chapter 15 verse 4, ang Eskriptura, lalo na sa Matandang Tipan, ay binigay sa atin ng Diyos upang makapulot tayo, upang makakuha tayo ng mga halimbawa, hindi lamang mga doktrina, kundi mga halimbawa at mga aral kung paano tayo kikilos, mamumuhay sa harapan ng Diyos at kung paano tayo magkakaroon ng lakas ng loob sa gitna ng mga bagay-bagay na hindi natin maunawaan sa mundo. Kasi dito sa mga iskriptura na ating binabasa sa Matandang Tipan, sa Old Testament, pinapakita dito kung paano kumilos ang Diyos sa pakikitungo sa mga tao. Pinapakita ang karakter ng Diyos, ang kanyang mga kaugalian. At kapag ating pinag-aralan ito, lalong lumalalim yung ating pagkakilala sa Kanya, lumalalim yung ating relasyon sa Kanya, lalong tumitibay yung ating relasyon at yung ating pananampalataya sa ating Panginoon Diyos. Kaya nga, napakahalaga mga kapatid, na maunawaan natin na una dito sa ating binasa, kung ating ihahalin tulad sa ating buhay, una, ang Diyos ay may plano sa bawat buhay ng tao. Itong 2025 tayo nagsisimula sa isang panibagong taon. Unawain natin, may plano pala ang Diyos sa buhay ko. Hindi aksidenteng niligtas ako ng Diyos. Yung pagligtas sa akin ng isang Diyos na alam niya ang katapusan mula pa ng pasimula, alam na niya hindi pa nililika ang sangkalawakan na darating ang araw na ikaw ay mananampalataya sa Kanya, ikaw ay ililigtas niya at nakalatag na ang iyong buhay sa Kanyang harapan. Meron siyang plano. Katulad ng may plano siya para sa mga Israelita nung araw, may plano siya para sa atin. At sa planong yan, kasama siya. Nakamatsyag siya, nakabantay siya magmula ng simula ng taon hanggang sa kahuli-hulihan ng taon. Magmula na simula ng buhay natin hanggang sa kahuli-hulihan ng buhay natin. Magmula nang tayo'y isilang hanggang sa araw na tayo'y sunduin na niya patungo sa langit kung saan mabubuhay tayo ng walang hanggang buhay. May plano ang Panginoon Diyos. At sa planong ito, nariyan, sabi niya, siya ang magbibigay ng lahat ng ating pangangailangan. Kailangan lang tayong magtiwala sa Kanya. Marahil nagtataka kayo, Pastor, bakit maraming mga tao, kapus-kapus, mga Kristiyano pa, laging nahihirapan, laging aburido, laging sila ay discouraged, disappointed, laging depressed. Marahil mga kapatid, nagkukulang sila sa pagtitiwala. Nagkukulang sila sa hakbang ng pananampalataya. May mga pangako ang Diyos. Yakapin natin ang mga pangakong yan. Magtiwala tayo sa Kanya. Sumunod tayo sa Kanyang mga gabay. Sabi, if you faithfully obey the commandments I'm giving you today. Ano yun? Ano yung commandments na yun? Mahalin natin ang Panginoon Diyos ng buong puso natin, ng buong kalakasan natin, ng buong kaluluwa natin. Ano sabi ng Panginoon? Ibibigay ko. Marahil, kaya hindi natatanggap ng maraming tao, maraming Kristiyano, yung mga biyaya na kanilang kailangan, is kasi hindi sila sumusunod, hindi sila tumutupad sa mga sa kalooban ng Diyos sa kanila. Bagamat hindi tayo maliligtas ng kautusan, mga kapatid, mahalaga na ang buhay natin ay maging alinsunod sa mga gabay ng Panginoon, lalo na sa mga moral na kautusan ng Biblia. Yes, yung mga ritual na kautusan, tupad na yan.
sa Panginoong Yesus. Ngunit paano yung mga moral laws, the Ten Commandments? Those are important commandments, mga kapatid, para sa buhay natin. Kung ating tutuparin, susundin sa buhay natin, ang gabay at patnubay ng Panginoon through these moral commandments, tutuparin din niya ang mga sinabi niya. Siya ang magbibigay ng lahat ng ating pangangailangan. Siya ang gagabay sa atin. Siya ang magtatagumpay sa lahat ng ating mga suliranin. Siya ang dadaig sa lahat ng ating mga kaaway. May pangako ang Panginoon. Hindi siya maaaring magsinungaling at hindi siya babali sa kanyang salita. Ating tuparin yung ating bahagi na manampalataya at sumunod. Trust and obey. At ang Panginoon Diyos ang bahala na sa lahat. Nilagay ka niya sa isang landas ng buhay mo na meron siyang plano, meron siyang pakay. Kung susundin natin yun, tatapat tayo sa Kanya. Gagawin ng Diyos ang kabuuan. Kailangan lang magtiwala at tayo'y sumunod. Tayo po'y manalangin. Amang Diyos na sumasalangit, kami po'y nagpapasalamat sa inyo sa inyong pagpapala sa amin na merong gabay sa aming buhay sa pamamagitan ng inyong salita. Salamat, Panginoon, sa halimbawa at sa aral ng Deuteronomy chapter 11 and verses 10 to 15. Nakikita namin, Panginoon, ang mga patakaran na amin dapat tuparin, aming dapat gawing gabay at patnubay ng aming buhay upang maging maayos ang aming paglalakad sa inyong harapan at maging maganda ang aming lakbay habang kami ay naglalakbay magmula sa lupang ito hanggang sa araw na kami sunduin na nyo patungo sa langit. Salamat sa inyong kaligtasan, Panginoon, na ito'y isang libreng kaloob at hindi namin kayang pantayan ng trabaho o mabuting gawa o namang bagay sa mundong ito. Tunay kami nagpupuri sa inyo sa inyong katapatan at pag-ibig na sa kabila ng aming walang kakayahan maligtas, kayo ang nagligtas sa amin. Ang hinihiling lang namin, Panginoon, gabayan nyo kami pa rin. Nawa, Panginoon, talagang lalo nyo kaming ilapit sa inyong kalooban, sa inyong will, Panginoon, sa inyong puso. Maraming salamat muli. Ito po ang aming samot dalangin sa ngalan ng Panginoong Yesus. Amen. Amen.